Nagki-crave ako ng ng carbonara, sabi ko. So, ang sabi ni Jan, right? And then they're doing this, what do you call this one? Parade. Wala siya ng Pilipinas, pero ang kaibahan, wala siyang ham, walang chicken. Morning everyone! So, another day, another vlog. And pagkababa ko guys, ito yung naabutan ko dito sa likod ng bahay namin. Very, very foggy. And alam nyo ba yung oras ngayon? Ang oras ngayon is 9 o'clock in the morning and wala kang makikita talagang malinaw na view dito since napapalibutan siya ng ng clouds. Papakita ko sa inyo ng maayos. Guys, so very, very, very foggy talaga. Tingnan niyo yung Lalo na kung nasa lalo na kung nasa pinakataas ka. Sobrang maulap. And meron nang nagdi-deliver ng milk sa atin ngayon. Si Jassy Masi paparating na. And busy na rin si Sonal Masi. So nakapaghugas na siya ng plato. Hindi ko alam kung ano bang meron. Pero January na ngayon ha. Usually yung winter kasi dito is December. Pero yung lamig, nararamdaman lang natin siya ngayong January. Quick update guys, nasa taas ako ngayon and nagpunta kami kanina ni Milan sa palengke and hindi na ako nakapag-vlog kasi ang dami naming ginawa. Sobrang dami naming bank works na ginawa since first year of the year. So chinag namin yung mga deposits, yung mga savings namin, yung mga ganun, kinausap namin yung manager doon. And so hindi na ako nakapag-video. Ngayon, pagka uwi namin, nagluto si mommy ng jeera rice dal fry and ngayon nasa taas na ako. And kanina, sinabi ko kay Jano na nagki-crave ako, parang nagki-crave ako ng ng carbonara, sabi ko. So, ang sabi ni Jano, lulutuan nga daw niya ako mamaya since yung lahat naman ng mga ingredients na gagamitin is nasa bahay naman. So, mamaya babalitaan ko kayo once na magluluto na si Jano ng pasta. Since lahat nga nang nire-request ko dito guys, binibigay talaga nila and ginagawan talaga nila ako kaya nakakatuwa talaga sila. So, sasabihin ko sa inyo kung masarap ba yung lutong pasta sa akin ni Jano or yung carbonara. Kasi white sauce pasta yung gusto ko. So, parang carbonara siya sa atin, no? So, ayun. Balitaan ko kayo mamaya. He is currently making the sauce now. So, first, there's this garlic. It's not sauce. Then, I'm just roasting the vegetables. Roasting the vegetables first. Okay, meron akong kina dito na garlic and onion. And then, onion. Actually, I cut the onion little bit smaller. It's supposed to be bigger, no, Jano? Yes. You want me to cut it little bit bigger? Square. But I cut it little bit small like this. But it's okay. Tayo just So, you just have to go and saute the garlic and the onion. And then, Jano is currently putting the salt. So, the onion and garlic will be cooked very fast. Okay, lumas na smell, awas. Very good smell. Now, Jano is currently putting this butter. Jano put this butter and now she's currently melting it. And then what you will be putting afterwards? All-purpose flour. All-purpose flour. You will make the sauce right now. Okay. So after melting this, Jana will be putting the milk, all-purpose flour, and other stuffing like oregano, chili flakes, and so much more. Now Jana is putting all-purpose flour. 2 tablespoons. 2 tablespoons. Then you will be mixing it. Paano na i-rerun? No. Okay. Okay, milk, no? You have to put the milk and then it will be done.
we don't have evaporated milk here and all-purpose cream. So what we'll be doing is fresh milk. What we'll be using is fresh milk. So ganyan yung magiging itsura niya. And then afterwards, Jana will be putting this fresh milk to make the sauce. Ito, after some time. And then we'll be putting the milk. Little bit of milk only, and then you just have to keep on adding whenever you want a lot. It depends on the amount of pasta that you're gonna be using. Depende yan sa sa sauce na gagawin mo. Let it get thick. Okay, you have to wait until it's thick. In Philippines, we put ham. You know ham? You don't know ham because you're vegetarian, no? I know Yes. hamburger. Yeah, it have a little bit, it have different form. But we put ham. Add a little bit more. Cheese, Arjun, cheese. We'll be putting a lot of cheese. Oho. Bas? Nakho jo. Bas, just you just have to go and mix the cheese together with the white sauce. What is this, Jana? Oregano. Oregano. We'll be putting little bit of oregano. Black pepper na nakwan. નાખવાનું ને મરી Mori. લાઈને આ નીચે દોરો છે ને તારી આગળ ઊભો લાગે મરી બહુ વગર ગરમ કહેવાય. This one is થોડી કરલી ચપટી Oregano. ઓરેગાનો chili flakes and oregano. Then mix it. Meron tayo ditong paminta. Mari kung tawagin nila dito sa India. પૂરા નાખતી And you just have to mix it. And then afterwards, we'll be adding this, no? આ ખાઈને લઈ લેજો બેટા હે કેક ચડી એટલે ધૂળવાની ના થાય ને કેટા Add natin itong onion and garlic. Kakaiba yung way ng pagluluto nila dito kasi hinuhuli nila yung onion and garlic. I just don't know if style lang ni Jano, but this time they put the onion and garlic little bit more or little bit late. Mix all the ingredients together. And then this is the last part. Meron tayo ditong pasta with broccoli. Let's see how it will taste. Let's see the white pasta of Jano. Let's taste it. If masarap ba siya or hindi. Very appetizing. utensil is very Very old na. That's no, very small. Mm, We should have use bigger one. Now you go and try the salt and all. This is the white pasta of Jano. Or macaroni sa atin. We call it macaroni. No, we call it carbonara. Carbonara. Yan yung carbonara ni Jano. હા એવું કરો પૂરી ના બધા જો ચાવલ બિલકુલ Ban, mane ulagas 8 namak nakido. નમક ઓછું છે. Maru 8 lagas namak. નાખી દઈએ. Masarap siya guys, pero nako-contain ako sa salt. Pero થોડી kalasa siya ng Pilipinas, pero ang kaibahan, wala siyang ham, walang chicken. થોડી બનાવજો Sobrang sarap. આટલું બધું. So, ito na yung carbonara ni Jano. So, meron tayong cheese sa taas. Kain tayo, guys. Haro to. So, habang naghihintay kami dito, guys, nakita ko yung mga picture ni Doc Milan, oh. Napaka-cute niya. Ayan, yung minute niya yung guro nila dito. And nagbigay siya ng speech. And ayan yung family photo. Ganyan yung itsura ni Mommy. Tsaka ni Jano. Ayan si Jano. And si Papa. Hemo Mami. And ni Lash Mama. Tsaka si Aksali and Janique. Dito rin. Meron din sila dito. Ayan. Tignan nyo.
Si Jano, napaka-cute. Ayan, si Milan, Jano, si Milan. Very, very cute. Ayan, yung dalawang magkapatid. Wala lang, nagtitingin-tingin lang ako ng mga photos and nakita ko nga ito. Ayan, si Milan, Jano. Ayan. Napaka-cute nila. Jano. Very cute. So there's a parade happening in here guys. And nasira nila yung kuryente namin dito. Ayan o. They ruined our... What is that thing? It's a fake horse. Represent the god. The character who once fought for the cows. It's called Bhatiji. Bhatiji. Okay. So it represents their another god. Right? And then they're doing this, they're doing this, what do you call this one? Parade? And that girl. Which girl? The one who is Holding? yes. Look at these two guys. This is horse. Yes. And that girl is holding the what? No, these two who are looking crazy. Those people. Okay, they are those acting possessed. crazy. They're possessed by the god. Yes, they are possessed by the god. Okay, so today's New Year also. January 1 right now, guys. And merong nangyayaring ganito dito. I thought it's a cricket team because they're wearing cricket kapra. Look. That's their uniform here. So much people. Noong afternoon din na yon guys, nagpunta kami dito sa isang temple and tinignan nga namin na manghingi ng blessing yung bata na laging nagpupunta dito sa bahay namin. And meron palang ginawang bada yung mga parents niya. So kung napapansin nyo, merong weighing scale dyan and merong mga tinatawag nilang jaggery or goat. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung bada, ganito sa akin pinaintindi ng asawa ko. Yung mga tao daw dito, kapag meron daw silang hinihiling sa mga Panginoon nila, nagbibigay daw sila ng kapalit or promise sa kanila. Kagaya na lamang ni mother-in-law, nagbigay siya ng bada sa Panginoon na once na makuha ni Jano yung inaasam niyang score sa mga IELTS exam niya, maglalakad siya ng malayo ay maglalakad siya mula dito sa bahay namin hanggang dun sa mismong Swaminarayan Mandir. Once na tinupad nga ng Panginoon yung panalangin niya. So, yung mga kapitbahay namin, nagbigay naman sila ng bada dito sa bagong silang na sanggol nila. And sabi nila, once na pagka 3 months ng bata, ay titimbangin nila ito and magbibigay sila ng katumbas na timbang ng bata sa form ng jaggery. After nga nun, dumiretso nga kami dito sa center of the village dahil meron nga ginaganap na match dito. So kung sa atin sa Pilipinas, meron tayong basketball, dito sa India, lalo na sa mga village, nag-organize sila ng cricket. Pero hindi siya katulad sa atin guys, tuwing merong paliga, meron talagang mga uniform yung mga basketball player and nagtutoka-toka talaga sila ay nagbabayad. Dito ang kalakaran, magbabayad lang sila ng entry fee which is nasa mga 2,500 rupees and then afterwards maglalaro sila. Wala silang sistema ng muse and escort dito, parada ng mga players, parada ng mga jersey, ganun. At dahil nga ito yung opening ng games, dinaluhan siya ng mga officials. So, merong nagsasalita dyan, nagsispeech, and merong kaunting mga nag-sponsor. And yung mga naglalaro ngayon guys, laban siya ng mga team doctors at saka team police. Yung sistema dito guys, pwede kang bumuo ng team na gusto mo and kailangan mo nga lang magbayad ng entry fee. Pagkatapos, makikipaglaban ka and kapag natalo ka na nga ng isang beses, wala ka na. And kapag nanalo ka naman, imamatch ka nila sa susunod na laro and kapag nanalo ka ng first prize, nasa 25,000 rupees daw and second prize naman, 11,000 rupees. Dahil nga sobrang dami daw na teams yung gustong maglaro, 65 days nga daw maglalaro yung mga tao dito hanggang sa merong manalo and makakuha ng first prize. Ayan, all out na yung mga police team. So it's time for the doctors to do the betting. So nakauwi na kami guys and sobrang sayang maglaro ng cricket. I mean sobrang sayang manood. Actually, kanina pinagbabawalan nga ako ni Milan na pumunta kasi nga akala niya puro mga lalaki lang yung manonood. Kasi ganito dito guys, since first time nga lang daw nilang magkaroon ng tournament na ganito, yung parang intergroup,
inter-barangay, hindi naman kasi kanya-kanyang team naman yung bubuin nila. So, hindi niya sure kung marami bang manonood na mga kababaihan. Pero saktong-sakto, nung nasa baba kami, biglang tumawag nga si Vipra Didi and Prayosha Didi. They said that, pwede naman, you can watch. So, nasa taas sila nung second floor ng bahay ng kaibigan namin. So, we watched there sa second floor ng bahay nila. And nakita namin nga, mas maganda yung view namin. So, parang mapapadalas yata kami sa panonood ng ng cricket. Kasi, para siyang basketball, guys. Pero, ang kaibahan niya, medyo mahaba-haba yung laro and medyo maraming mga players na involved. So, dito sa India, wala akong nakitang mga nagbabasketball. Walang mga basketball court. Meron silang mga cricket na stadium, parang ganun. So, yun yung uso na sports dito sa India, lalo na sa mga baryo-baryo. Pero kung matatanong nyo guys, kung naglaro ba si Milan, hindi po marunong maglaro ng cricket si Doc Milan. And taga-support lang siya dun sa mga doctors na kasama niya. And natalo nga yung mga doctors ngayon since kalaban nila yung mga police. So, ayun. Ewan ko, nakaka-enjoy panoorin sila since fit nga yung mga sobrang fit yung mga kapulisan. So, natalo yung mga doctors and nagbibiruan nga lang sila since 2,500 entry fee, guys. And kapag nanalo ka, 25,000. O, diba? Bongga. And maganda din siya, kaya sinusuportahan siya ng mga barangay officials. So, yung mga nakita nyong nakakotse kanina, guys, nagpunta yung mga barangay officials dito para i-support nga. And parang nagkaroon ng ribbon cutting ba, yung tawag doon. Parang ganun, parang officially na, na yung game. Parang i-start na yung game. So, and I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na ito. Balitaan ko kayo bukas sa mga kaganapan dito.